sa Mitagomo River. Alam mo, ano, nakakagalit talaga eh. Kasi, nangyari na pala to 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Although mas grabe yung Biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya lalo ako nagalit. Dito sa DE natin, kahit na bago siya, talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ine-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No, sinabihan ko na itong DE, tsaka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ituloy-tuloy na, para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So, ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, nakita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisame niya kasi grabe. Hindi ka tanggap-tanggap to, di ba? Ako 10 months pa lang ako dito sa DPWH, pero pag nakakita ako ng ganito, talagang napapamura ako, nagagalit ako kasi alam mo, sinasabi ko nga dito sa DE natin, kung ikaw ba nakatira dito, yung pamilya mo nakatira dito, hindi mo aayusin yun. Siyempre aayusin mo, di ba? Kasi pamilya mo yun eh. Ibig sabihin, kulang sa malasakit sa tao dito. Bakit hindi ginawa yan? 2019 pala, nagkaganito na, tapos hindi man lang ginawa yan. So ngayon, pinapaumpisahan ko na ngayon. So magsisimula na, as soon as possible, kung kaya bukas, magsimula na yan. Hindi mahirap yan eh. Tsaka hindi yan mahal. Ano yung sisimula? Yung pagpapataas nito. Mamaya, ewan ko, may mga ibang sumama sa inyo sa akin eh. Kung pupunta kayo banda doon, mga 100 metro lang, makikita nyo, kung ito yung level nito, merong mga gabyon doon na ganito kataas. Kako, bakit nila nga itinuloy-tuloy? O di sana nasalba natin yung hindi masyadong grabe yung perwisyo dito. Kasi doon, hindi masyadong masama eh. Kausap ko yung mga tao doon eh. Pati sa kabila, tignan nyo. Kabila, hindi, tinan mo, nakikita nyo yun, yung mga bato-bato doon? Ayun o, mas mataas doon kaysa dito. Ba't nila nga ipinantay lahat yan? Di ba hindi yan mahal ha? Bilyon ang pumasok dito ha? Sec, how much budget are we going to use for this? I don't think abot. Baka hindi abutin mo ng 100 milyon. This is not expensive. And yet it was not done. Why? Kaninong fault yun, Secretary? Ay ba, hindi ko na alam. Di ba, obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. Di ba, bakit hindi inayos? Pero pondo ng DPWH Pondo national ng yun. DPWH yun. PBBM mention of the master plan. May master plan. I'll go to that, no? So, sasabihin ko nga sa inyo anong gagawin natin. Number 1, by tomorrow, mag-uumpisa na dito pagpapataas nitong diking ko. Okay? Para gang magkaroon naman ng konti. Alam mo, nakakatrauma yung dinaanan ng mga kababayan natin dito. Nakakatrauma yan, ha? 9 PM, bigla na lang tataas yan, ang tututulog ka. Awa ng Diyos. Wala tayong casualty dito. Diba? Pero can you imagine yung trauma na 9 hanggang hating gabi nag-aano ka dyan, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung gaano kataas yung tubig. So yun ang una natin gagawin, itataas natin agad. Makakakita na kayo dito ng trabaho, maybe starting tomorrow or Friday. And gaano katagal tayo dito, DE? Hindi matagal yan, ha? A few weeks siguro. Kasi hindi natin alam, we do not know kung kailan ulit uulan ng malakas. Hindi mo naman mapipredict ang nature. Paano kung umulan na naman dito ulit next week or in 2 weeks?
O di gano'n na naman. So we have to do something. Hindi pwedeng yung may nangyari na nga, kamukha nung 2019, may nangyari, tapos walang ginawa, di ba? Hindi pa pwede yun, hindi tayo papayag doon. So yun ang unang-una. Pangalawa, nalaman ko din ngayon, 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Eh talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka magdredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Oplan Contrabaha, every year dapat nagdredge. Dito 10 years. Mabuti-buti pa sa Matina ata at saka sa Davao River. Kahit pa paano may dredging doon. Pero dito wala, zero dredging dito. Eh syempre talagang mapupuno na ng putik yung ilog natin. So again, immediately in the next few days, magpapastart na rin tayo ng dredging dito. So hopefully, kung umalan man ulit sa bundok, combination ng pagpapataas natin ng dike at dredging, kahit papaano, makaka-mitigate dito sa mababawasan yung pag-apaw ng tubig. Now, we have to do something. Hindi man pwedeng may nangyari na sa mga kababayan natin dito, tapos wala na naman tayong gagawin. Hindi pa pwede yun. Hindi papayag si Pangulo yun. So, yung dalawang yun, immediate yun. Ngayon, yung pangatlo, merong 2023 master plan. No, na nakita ako. No, hindi pa nai-implement yun. So, mostly yun, alam mo, ang problema kasi dito, kung mapapansin nyo, walang ulan dito sa city, pero may ulan sa bundok. Walang ulan dito sa baba, may ulan sa taas. So, ang ibig sabihin nun, kailangan ang primary control natin sa ilog, sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh, bumaba na yung tubig eh. Diba? So, kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganon din ang ganon din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, yung sa Tino. Ganon ang nangyari sa Mananga River, tsaka dito sa Talomo. Ganon. So we have to build dams and detention basins dun sa bundok. So yun ang pero yun, that will take time. Kasi wala pa yun eh, wala pang plano, kailangan i-disenyo pa yun, that will take time. Pero in the meantime, hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. So yun munang dalawang gagawin natin. Magdadredge tayo dito, magdadredge tayo sa labasan sa dagat, paakyat hanggang dito, tapos aakyat natin yung gabyon dito. I-level natin para kahit pa paano. Yung JICA Davao Flood Master Plan, wala pa yun na, Sec? Yun nga yun, no? Pero hindi pa na-implement eh. So walang pondo? Hindi, well, pupundohan natin ngayon. Pupundohan natin for 2027 kasi wala tayong pondo ngayon. Pero again, ano pa lang yun eh, plano pa lang yun eh, wala pang detailed na engineering, kaya that will take time. Buwan pa yung bibilang nun. Pero hindi ako papayag na wala na naman tayong gagawin dito pagkatapos na nangyari ng Friday. Kailangan may gawin na tayo now. No, hindi na pwede yun. May 7 years yung binigang, 2019, walang nangyari dito. But 2027, Sec, so part na siya nung ipinasa ninyo na during budget call or ihahabol? Iahabol ko. Kasi ngayon ko rin nakita yung 2023 master plan. In fact, according to the regional director, hindi pa to talaga approve. Pero para sa akin, kahit hindi pa approve, tingin ko, hindi naman siguro, tama na naman siguro yan. So we will have to start planning for upstream intervention sa bundok. May managot ba, Sec, sa mga DPWH officials dito? Yung sa nangyari? Kailangan investigahan din to. Kung ano nangyari dito. Bakit nung 2019 nagkaroon ng ganitong klaseng baha dito din sa same area, bakit walang nangyari? Yun ang tanong ko. Bakit? Are you demanding for an investigation? We will have to. But, more importantly, kailangan may gawin tayo kasi may nangyari na naman ngayon. Tapos, sabihin ng mga tao dito, wala na namang mangyayari. Hindi pwede yun. Sec, will it under do government procurement yung emergency na? We will have to do emergency procurement here kasi disaster to. Under Kasi
Hindi na tayo pwede maghintay. Kaya nga pinapasimulan ko na in the next few days. So kukunin under QRF yung fund. QRF, yes, definitely. Quick Response Fund to sa disaster funds. Para mabilis. Kasi, alam mo, kung dito ka nakatira, yung trauma niya, ha? Tapos nakikita, walang nangyayari. So, hindi naman pwede. Kawawa yung mga tao. Sec, may dalawang contractors na kinasuhan na ng ombudsman. Sa investigation niyo, meron pa ba ibang contractor? Marami pa. Marami pang padating. Lahat nasa ombudsman na. Nag-announce na rin yung ombudsman na padating na yung mga kaso. Pero habang nangyayari yun, we have to do our job sa DPWH. Sinasabi ko dito sa mga tao dito na hindi pwede yun. Isipin nyo lagi, kako, na yung bahay nyo nandito. Kasi kung isipin nyo yung bahay nyo, yung pamilya nyo nandito, siguro naman mas bibilis kayong umaksyon, di ba? Malasakit lang yan eh. So, sinabi niyo kanina, negligence ito. Oo, negligence talaga. 2019 may nangyari, tapos walang ginawa from 2019 to now. Hindi man lang tinaas ito. Hindi nag-dredge. Zero dredging, 10 years. Negligence talaga yun. Okay. Sir, follow ko lang yung sa flood control sa Jose Abad Santos. Last year, Oo. insta kayo doon. Anong Last year. update doon sa